Buod ng biag ni Lamang, epiko ng Ilocano. Sa lambak ng Nalbuan, sa baybayin ng ilog na Gilian, sa La Union, ay may nakatirang mag-asawa na kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng mga Igorot ang rayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa sobrang galit ni Don Juan, nilusob niya ang mga Igorot upang ipagiganti ang kanyang mga tauhan. Ngunit, hindi na nakabalik pa si Don Juan sa kanyang nayo. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Samantala, isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsasalita agad at siya na ang pumili ng kanyang pangalan at ito nga ay Lamang. Siya na rin ang pumili ng kanyang magiging mga ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno, at malaking lawaki na siya. Ayaw mang payagan ng kanyang inang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpumilit pa rin si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at ang mahiwagang aso. Sa tulong ng kanyang talisman, ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa sobrang pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanaginipan niya na ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama ay nagsisipagsayaw habang iniikot-ikutan ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya't dumating ang mga Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumulos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinapapatay ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Sa sobrang dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog ng Amburayan at nagsiyahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahina, ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang bilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian, ay nakalaban niya ang giganteng si Sumarang. Pinahipa ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa 7 bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi nila napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At mapansin na nila si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung mabibigay si Lamang ng panghik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang patupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayaring masama sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tiniko nito at tinakpan ng sayan Ines.
Inikot-ikutan ng maywagang tandang at maywagang aso. Tumilawak ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos sa mga butong may takip